It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi mga igiters! Namo Jane! Dahil nga sa ang dami niyong request, over naman sa Mr. DJ, kala mo talaga, ako na yung DJ dito eh. Over laugh agad sa umpisa pa lang. Over naman. So anyway, bago tayo mag-start with our episode 7, syempre, meron na pala, Sophie and Co. Blush. So, hatid sa inyo ng Sophie and Co. Blush. Dali na mag-check out na kayo. Try nyo na. Okay? So anyway, dahil alam ko, i-skip ads nyo na naman ako. Wala na akong ginawang tama dito eh. Minsan kaya, gusto ko talaga lumuhod sa harap nyo. Over, kala mo talaga siya na yung palabig sa yung mga tao eh. Anyway, wag na natin patagalin pa ang ating episode 7. So, let's start with the continuation of our last story sa episode 6 natin na Perfectly Imperfect. Tama naman siguro yung titulo ko nung last time. Ulit, ang kanyang category dito is tearjerker, slush, drama, slush, libidorge. Or libido, okay? Ang kanyang titulo is Imperfectly Perfect. So, anong gagawin? Let's read it! Umpisahan ko sa pag-thank you sa'yo, Naid Sophie, at sa mga igiters. Dahil somehow na-bet nyo ang story ko, pero bago ko nakamit ang happy ending, ay may mga balakid at dagok akong naranasan. Over naman. Bago ko nakilala ang OMSERET sa call center, ay isa akong single mom. Yes, batang Gina na nagpabuntesa na nagpabuntesa ng maaga. So, anong gagawin? It's pyesa time. Wala kasing background music eh. Hayaan nyo na. Ang piyesang ito ay para sa mga batang Gina. Nagkasala man sila. Nagpabuntesa ng maaga. Sinira ang plano ng kanilang Jamat Gina na sana sila ng pag-asa. Ang sakit pa rin ng trangkeya ko. Kaya parang simula yung nagre-read ako ng mga e-story. Kaya kailangan ko talaga may panggamot na ako sa trangkeya ko. Gas-gas na siya. Sige naman ang check-up na dito. Over naman sa check-up. Okay, so let's move on. And then sabi dito, insert. 18 lang ako nung ako'y mabuntesa at nanganak sa aking firstborn. Ako may live-in that time and to be honest ayoko magkabunaks nun. Ngunit na pressure dahil pangarap daw ni ex maging batang Jama. Over naman sa Fairy Godmother that will make your dream come true. Tumagal kami ng 2 years na at habang juntesa ako, sa aking panganay, muntik na kaming ikasal dahil sa mga parents namin. At to be honest, ayoko magkaanak nun ngunit na pressure dahil pangarap daw ni ex maging batang Jama. Tumagal kami ng 2 years na at habang juntesa ako sa aking panganay ay muntik na nga kaming ikasal dahil sa mga parents namin. Muntik dahil nauntog ang ulo ng merlat na ito na wag na munang ituloy dahil hindi ko talaga nakikita yung future ko sa kanya. Over naman sa pagiging fortune teller, kala mo talaga siya na yung magiging next Madam Auring of the Philippines eh. Kasi siyang ambition wala siya kasing ambition sa buhay at concrete plan para sa amin. Wala siyang work nung ako'y juntesa Yes, galing na. 5 months na ako neto 5 months. 5 months na ako neto 5 months na ako neto. Ganun dapat yung insert dito na reactions over naman sa MV reactions. Eventually, we take care of ourselves, we dress well, we dress to impress. And bakit tayo magsasettle sa taong di natin deserve? Tama. Kasi kahit sino man kayo, wala makakapigil sa amin. Eventually, nanganak na nga lang ang Latinang ito at wala pa ring maayos na work si ex. Hanggang sa napilitan ako mag-work dahil nahihiya na akong umasa sa aking ina na OFW, dito ako nagsimula mag-work sa mga call center. Habang pinagsabay-sabay ang mga small business ko, pagpapadedestra sa aking bunaks at pagiging isang may bahay. Eventually, naghiwalay na kami na sa kadahilanan minuran niya ako habang ako'y nagpapahinga galing trabaho. May trangkaso ako at pinakiusapan ko na bantayan si Bunax. Ngunit nahuli ko siyang nasa labas at nag-ML Sinabi ko, nakilala, bobo ba siya? Para iwan ng Bunax namin habang tulog ako. Over naman sa ba't ka nang istorba ng tulog? Ay, tulog ka ba? Obvious ba?
Ba't gumanon ka eh? Para maramdaman niya na, wala. Over naman sa continuation. So, ito, let's move on. At sumagot na siya na may, bobo ka, jutang inamers. Sabi niya sa akin. I snap at kinabukasan mismo ay nilayasan ko siya As in, pinutol ko siya sa buhay ko at nag-resign na din ako sa work dahil may source of income naman ako that time para mag-focus sa bunaks ko. 4 months after, nag-usap na kami nito para sa anak namin, whatever gusto niya itong makita. May mga common friends kami at nagkakayaan mag-genome kaya pumayag naman ako. Ngunit, hindi sumipot ang mga friends namin at kami lang ang nag-genome. After namin ay naging sentimental si ex at sinabi na gusto pa din daw niya maayos ang family namin. Tinanggap ko ang paliwanag niya at yun pala, sundot kalimot lang ang balak niya. Nyarurot! Dito kasi! Over naman sa closure, kala mo talaga sila na yung nyarurot of the Philippines eh. So let's move on. And then, ayun na nga, after ng nyarurot, nagstay siya sa bahay, tapos umuwi din kinabukasan. Natapos ang 2 araw na casual lang kami, at naitanong ko sa kanya kung anong balak niya, since di naman kami nagkabalikan eh. At doon sinabi niya na sa akin na di pa daw siya ready. Diba? Muntanga. Kala mo talaga siya na yung parang, rush ID ba to? Ano ba to? Ano ba to? Over naman sa ass. Yes, galing na. May anak kami niya na. Di broken-hearted ako kasi hindi niya pinursige na mag-ayos kami para sa bunaks namin. Sinabi niya na it will take time daw na, over naman, na it will take time daw at ayaw niya na muna magsama kami habang ginagawa yun. Hinayaan ko naman, ngunit nadagdag lamang siya sa dagok sa aking buhay. Ito na nga ang twister. DJ Mod, kalkalan. Closure pero nagnyarurot? Ano yan? May ganun ba? Ay, may ganun talaga sa totoong buhay. Ako nga Namo Jane. Namo Jane! Favorite ko yung Namo Jane talaga. Lumalabas lagi sa pagiging Namo Jane ko. Binigyan niya ako ng buket. Bakit naman? It's so sad. Naalala ko yung bawal judgmental. Yung sa Jet Bulaga. Yung Grabe kasi, bakit nag-happy-happy? Like, ikaw ba ay nakaranas ng maltrato? Tapos bilang, yes po. Oh my God! Wala lang. Pero mayroon naman silang mga, diba, disclaimer. Pero parang ang off lang. Very sensitive like that. So anyway, let's move on with the story. Wala lang, share ko lang, Namo Jane. So ayan, first, na binigyan niya ako ng buket. 4 days after ng unang nyarurot namin at nakaramdam na ako ng sama ng panahon sa aking kay Filarets. Nahihirapan ako umihi at may nakakapang mga something. Umabot sa puntong hirap na ako ay napilitan na ako magpatingin ngunit may hinala na ako sa mga panahong yun. At yun na nga, binigyan niya ako ng buket na herpes. Hindi ko matanggap at todo deny siya. Ako naman ay good girl at alam ko sa kanya sa loob ng 4 months ay wala akong ibang nakipagnyarurot. After nun, ma'am, tinigilan ko na talaga siya. Iyak ako nun, ma. 80s ako pero napaluhod ako kay Papa G na pagalingin niya lang ako at magbibehave na talaga ako. Over naman sa beg. Over naman sa Mr. DJ. Pero Sorry! Pero dininig niya ito dahil just a week ay nakarecover ako. Saludo! 1, 2, 3, kaliwat kanan, kaliwat. At least, 'di ba, gumalangstra siya at talaga naman binigay sa kanya yung hindi mo deserve yun eh. Kasi nanay ka na eh. Ang dami character naman lumalabas sa unang episode pa lang ha. So ito na nga. Masyado nang mahaba pero next chapter is yung naging bowa ko na si Oms at kinakailangan ko sabihin sa kanyang katotohanan. Pinakita ko sa Omsalet yung screen record ng story ko at super love siya. Bibilahan daw niya ako ng blush sa 31. Gender reveal namin yun eh. Di nyo alam yun. Yung tama na kayong kilikili ko. Hindi niya tayo na-update pala. Ipa-follow up natin siya. So, Sophie and ko, skip ads. Alam ko na sasabihin nyo.
So, yeah. Ayan. Ito na yung last chapter ng Imperfectly Perfect na Story. So, let's read it. Hello mga Guitars and Night Sophie. Hindi ko na tinuloy ang last chapter yesterday dahil nagsundo kami ng bunaks ko. Alam ko sawang-sawa na kayo sa story ko pero ang mahalaga dito ay ang moral lesson. Kaya kung gusto nyo gayahin nyo kami, wala kayong pake. Pabebe. Anyway, last time ko nasabi na although happy ending na kami ni Omseret, ay may mga dago ko kung pinagdadaanan. Isa na dyan ang pass ko sa ex ko na binigyan ako ng herpesa at ang pag-confess ko nito kay Omseret, yung bago niya. Kung matatandaan, nag-nyarurot kami ng Omseret ko, ay biglaan lang. So, nawala talaga sa utak ko na i-disclose sa kanya ang past ko. We continue dating patago that time na even our wavemates di alam na nagnyanyarurot na kami. Sabi ko sa kanya, napaka-nonchalant niya kasi. Kaya ako napa-outgoing. That's why title ng story is Imperfect Perfect. Kala mo talaga sila ng bida sa Pitch Perfect. At insundo niya at tinadala niya pa rin ako sa house at nila dahil lagi naman siyang mag-isa doon. At all those times, hindi ko niisip ako, barorot. Narurot ako, he's so my type. Kaya naman habang patagal ay kinakain ako ng konsensya ko. Dahil di ko masabi na may history ako ng buket na herpesa, if you guys don't know if natatanggal ang herpesa, pero nati-treat ito ha. Kaya may possibility na mahawa ko siya. Yes. Dahil na kapag hindi kayo aware sa mga buket from our reproductive system, yan kasi yung mga umaatake sa immune system diba? Like, lalo na yung mga viruses na ganyan. So, yeah, it's treatable. Kailangan talaga ng proper treatment. And, of course, kailangan nyo ng seminars for that para ma-help kayo ma-treat ang mga ganyang sakit. Until one time, ay inibita ako ni Omseret na mag-eat sa kanilang house. Expect ko ay siya lang mag-isa dahil isang random Thursday lang naman yun, pero unexpectedly dumating ang mood recalls niya. Syempre, kabado malala ako, pero pinakilala ko ni Om sa workmate niya. Again, wala pa kaming label na to at di ko in-expect na maging kami. After neto ay tumambay kami sa kwarto niya at nagnyarurot kami. Ang problema ay pumasok ako nakadressely. Paglabas ko ng damit and Omseret na yung suot ko, yung damit ng Oms. Sinabi ko, paano mo may papaliwanag to? Doon ay paglabas namin, sinabi niya sa Mother Earth niya na GF niya na ako. Despite us na fuburista lang kami. Fubu na shoes. Na dametstra. Over naman sa laugh. After nun, is nag-small talk lang kami ng mother niya na sa tagal ng panahon ay akala nila Keki ang nag-iisang baby boy niya. Dahil walang pinapakilalang GF, napaka-meticuloso at perfectionist daw kasi nito. Umuo lang ako pero deep inside ay kinakain ako ng konsensya ko dahil the more na nakikilala ko si Oms ay na-realize ko na di ko siya deserve and that he's too good for me. Isang gabi, ako nag-contemplate ko paano ko aaminin sa kanya ang past ko na what if umayaw na siya sa akin at pandirihan ako. Kinabukasan ay ganado siyang sunduin sa apartment ko pero sinabi ko wag na at sabay kami ng kaboard ko magkukommute and that gusto ko siya makausap after shift. Magka-team kami after nito ay naging cold na siya sa akin buong shift di niya na ako kinibosra. Na-stress ako na malala pero ramdam ko ang stress niya. Hindi niya din ako hinahatid after shift pero may ginuman kami nung dahil birthday ng isa namin at ka-team at doon kami nakapagtagpo. Bago pa man kami nakita na-explain ko na sa kanya ang gusto kong sabihin, screenshot. Bahala ka, charot. After ng ginuman ay umuwi kami sa kanila at doon na umiyak siya. At na may trauma daw siya sa mga ganon at akala niya ayoko na ituloy ang samin. Tungkol naman sa sabukit ko ay sabi niya, nandiyan na yan, let's work around it. Until now, naalala ko pa rin yun at palagi nagsasorry ako sa kanya. And yun lang, tama na king kili-kili ko. Moral of the story, wag magkakalikart ng kung kani-kanino if ako nga nagka-herpesa sa mismong tatay ng bunaks ko. What more if iba-iba pa ang nakakakalikard sa inyo? Edi more chances of winning? Over naman sa ass. Please practice safe sex and wag magpajuntesa ng maaga. Thank you so much sa ating sender. Yes, that's true. Please practice safe sex Yeah. Over naman sa motivation. Kala mo talaga siya na yung magiging next na Tony Talks. Over? Ba't tinok dito? Tinok? So anyway, ayun lang. Thank you so much sa pag-send mo ng iyong story. So, yeah. That's all. Tama na kayo. Oh my God, yung kili-kili ko. So, ang next story natin for episode save it. Episode 7, ang kanyang titulo dito is, ang kanyang category is, sige naman ang feedback. Ang kanyang category dito is a libidor / SKL or share ko lang, ganon. So, ang kanyang titulo dito is a plastic ng pandesal. Ano kaya yon? So, anong gagawin?
Let's read it! Oh, Chubebang. Ba't kasi naka-chubebang? Always favorite ko mag-chubebang kasi para diretso sleep. Over naman. Ngik-nyak, walang laugh doon. So, ito na nga ang kanyang studio. So, recently lang to me ha. So, ito na nga. Toyota Hump muna ang naganap, then Yorpap. So, ayun, natapos na kami pero may pa-round 2 pa. Hindi namin na-expect na may Interaka course ang magaganap kasi parehas kaming takot at may plano sa buhay. Hindi kami prepared and evolutionism niya raw kaya hindi na rin napigilan ang erbog. Alam nyo, kaya minsan, ayoko na sa section na to. Kasi ang daming babastos! Kasi iba dito, lilibog pa. Kala mo naman kayo nagagwapo. Anyway, let's move on. Since parehas naming ayaw at hindi prepared kami magbuntesa, plastic ng pandesal ang ginamit namin tsaka hair tie for protection. Chinek naman namin yung plastic after kung butas, hindi naman pero ayon, may pregnancy scare kami as of now. So, di ba yung mga pandesal may mga tidbits pa? Hindi ko alam, nakakaro kayo. Pero walang nyondo. Uy guys, always bring nyondo. Okay, lalo pag may bawa kayo kasi, di ba pag madikit ka lang talaga, parang, tito kasi. Parang madikit ka lang, di ba, na parang mahawakan ka ng legime mo. Parang ma-erbogan ka na, di ba? Ewan ko lang may mga ganong connections. Ako nga Hindi ako ma-erbog Pero, nanginginger siya. May ano ba yun? Ayoko na nga. Lagi na lang ako dito yung masama. Ako na lang yung lagi dito na masama. Wala na. Anyway, this is SKL and may update pa siya dito. So, let's see the next edition. May part 2 siya dito. Siyempre, sinerge ko muna. Wait lang, di ba? Since medyo nabitin red ata ang story mess, wish namin ni Pop the Balloon ko sa loob. Since around round 2 na nga ang event. Matagal ako natapos and nyarurot na lang niya. Inorpap niya na lang pala. Hindi naman daw masakit kasi basang-basa na siya Masakit daw kasi malaki. Pero scared pa rin kami. Wait! Gusto talaga marit yung notaret Malaki daw. Yaba ka. Akala mo talaga siya na yung pinaka Guinness Book of Record na notarity. So, let's move on. Eto na, meron pa siya dito. Ang next part is ang kanyang last part. So, ito na. Sabi kasi namin yun sa, via TikTok story. So, ito na. Meron kasi kaming inas dun sa kanya sa via TikTok satellite na live. Sabi, updates? Like, syempre, bokot sila, diba? Like, kulba talaga for the buntesa. So, ang sabi niya dito, hi mga igiters, like I said, i-update ko kayo. So, ito na nga, as of 10:30 PM ng gabi, araw ng Lunes, 17 ng Marso, may regla na si Bowa. Yes, di ba ang saya? Sleep. Kanina madaling araw, sabi niya spotting lang and hindi pa rin kami makampante kasi baka late lang siya for one day. According sa flow up, nung pauwi na kami kanina, meron na raw siyang regla. And ako naman sobrang tuwa kasi wala na kaming pregnancy dilubyo or kulba. Over naman sa scared. Nasana! Malapit na kayo Nasana! Malapit na yun. Konting-konti na lang. Buntasang Gina na kayo. Mapapiyesa time na sana ako Hindi ko kailangan i-memorize ang piyesa ng maaga na buntesa. So, ayun. And kanina, inorpap na lang niya ako at binayis hanggang sa ma-achieve ang lani niya. So, yeah, OMG, tama na kayong kilikili ko. O, yung nagsa neto is, Omselet. Siguro, inaral niya yung vocabs talaga namin, Kasi, gamit na gamit O, pa sa halata to. Over naman sa Joji! So, anyway, ayan ang kanyang SKL. And medyo laugh talaga to nung una nating na-read. So, ba't naman na-explain? So, ayun talaga. Ayan. So, ayun ang ating second story. So, dumako na tayo sa ating third story. Kung ano nga ba ang third na to, let's find out. Let's find out. Ayan, so ang next story naman natin dito, syempre magkakalikert muna ako ng computer. So, ito na. Ang next story natin, this is libido. Category is libido / let the love begin / SKL / BL. So, BL to. I don't know, basta BL. Pero ang kanyang titulo dito is Bromance and Everything Nice. So, anong gagawin?
Let's read it. Good evening, Sophie. This is so random, but today is my 21st birthday. Kala mo naman talaga, i-greet namin siya via Notify satellite eh. Mag-greet ba kita dito? Anyway, ayun na. Ha 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 ha. Over naman sa laugh. And I would like to share a story on you all. Meron ako na best friend ha. Kaming straight kami ha. As in straight kami. Nag-akit yung isa naming friend na mag-catch up since di na kami nakikita-kita mga 2 months na. So, ang napag-usapan ay magba-bar hopping daw kami. And yun na nga, sinundo ako ng aking tropa at first time namin pinuntahan si Roof Deck. Then, lipat ng Silo. Then, naglipat ng G-side. Ang intense na mga nangyari kasi enga-enga na kami. Wala na kaming maalala ng mga gabing naganap. And pagtapos nun, parang 3 a.m. na kami natapos mag-baret. Or baret, basta ganun. Kasi nag-start kami mag-bar hopping ng mga 7 a.m. Pagtapos nung nag-stop na muna kami sa Nyokdo para kumain. And yon, hahatid na namin yung babae namin na kaibigan. Pagkatapos namin ihatid ang lahat, kami na lang ang natirang 2 sa Karuray. Over naman sa think. Over naman sa guest, kala mo talaga siya na magiging thinkable eh. Thinkable. Anyway, let's move on. Nyik-nyak. So, eto na. Asan na ba? Wait lang. At ayun na nga, nakaupo ako sa front seat at siya ang nagmamaniho. And then, out of nowhere, dinaan kami ng init ng katawan. Sabi ko sa kanya, pre, nalilibugan ka ba? Sabi niya, sakto lang. Sabi ko naman, ang tigas na ng notaret ko eh. Pre, hawakan mo. Ay, nagulat ako. Hinawakan naman ni Ropa, tapos sabi ko, pre, tigil mo muna sa madilim na place or kahit saan man. Walang tao, papalabas lang ako. Nag-agree siya ha. So, nag-stop kami sa isang park sa QC nilabas niya yung kanyang ngiti pairot. So, nilabas niya din yung kanya. And sabi ko sa kanya, ang boring naman kapag kamay lang pre, no? Yabang naman. Kala mo talaga siya na magiging next siya na yung kala mo talaga siya na yung magiging first customer ng Chupa Chups. First customer ng Chupa Chups na makaka-receive ng free voucher. Free voucher, free shipping, and everything nice. So, ayun. Let's move on. Tapos yun nga, ang boring kapag kamay lang pre, no? Nag-joke lang ako. And then, try mo isubo ng 5 minutes. Tapos, nag-agree siya. Basta, o-orpap ko din yung kanya. And nag-agree din ako. And boom. Inorpap niya ang titi pairot ko. And grabe, ang sarap. To the moon and back talaga ako. Pagtapos nun, nagpalitan kami mag-orpap. And sabi ko, try ko ipasok sa kanya. Then, he agreed. Basta daw, slowly lang. Hihihi. Buti tinted yung car. Buti na lang tempered glass yung karuray nila, no? So, siguro pag nandun ako, reenactment. Over naman sa reenactment, wish ko lang daw to. Nakadawak-wak ako. Tapos ko, parang gumagalaw yung karuray na yun. Ano ba? Hindi ko alam yun, hindi ko alam yun. Sumilip daw akong ganun, no? Psst! Side sila. Side silang ganun. Di ganun sila. Sige, papak. Rabi rin! Pag no, side-side na sila. Tapos sabi ko, hey, wanna play with me? So, nag-invite ako. But they didn't invite me, pa-join. Ano kaya na-side ka doon na jumoin ka? Bukot! Ayoko na ganun! Bukot. Anyway, bahala sila. Trip nila yan. Nyetish nila yan. Wala tayong magagawa dyan. So, since naka-tempered glass ngayong karuray, doon kami sa backseat nag-nyarurot. And, Nyuta, ang sarap. Kasi ang sikip niya ha, ang init daw, tapos nag-ask siya. Paano naman daw siya? And then yon over naman sa ass. Inorpap ko siya hanggang labasan siya. Then yun, nag-alis na kami sa park at sa kanila ako natulog kinabukasan. Di namin pinag-usapan yon kasi awkward. Basta kami kumain ng breakfast hanggang sa hinatid niya ako sa apartment ko. Okay naman kami, cool pa din, walang nagbago sa friendship namin. We consider that nyarurot as a exploration of bromance. Lesson learned. Bading lahat ang nanonood kay Sophie Eme. Hoy! Totoo ba to? Alam mo, dapat talaga may meron siya dapat tawag dito.
Feeling ko mayaman sila, no? Feeling ko mayaman kasi may karuray, may pa-barbaret pa. Baka epekto. Sige nga, send mo nga yung picturaka mo. I-rate natin. I-rate. So, let's move on with our next study, mga igiters. Alam nyo, sa totoo lang, hindi, ba't may kamay-kamay ako kanina doon sa ano? Kala mo talaga siya yung magiging puppeter eh. Puppeter. So, ayun na nga. Next na tayo sa ating next study. Ang kanyang titulo dito is Ate Odessa. And this category is Family is Love / SKL and / horror. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie at mga kaigiters. Ngayon lang ako mag-share ng story. Nangyari to 20 years ago pa, super jugets pa ako noon. Pero hindi tungkol to sa akin ha, since ugali ko naman makipagchismisan sa ibang tao. Tungkol to sa sisteraka kong Nyokpok. Naitago na lang natin sa pangalang Odessa. Kategory pala nito ming SKL, may pagka-horror. Takot ako! Nasa rebellious phase noon si Ate Odessa kaya naglaya siya sa amin at nagpunta sa Nueva Ecija para mag-trabaho sa club bilang Nyokpok. Malaan na kapri naman kasi siya, gano'n. Kari naman ang cosplay! Wait na namin siya Finding Nemo. Kasi maghirap na yung life nun eh. Yung parents ko 24 hours nagtitinda para lang mabuhay kaming 5 na magkakapatid. Tapos siya magsasashay away lang. So after 2 months, bakit naman kasi hindi ni-look? Ba't naman kasi hindi finine? So ayun na. So after 2 months, umuwi na si Akling. Pero pag Joey niya may bukit na siya. Akala namin is Aidaret. Siya kasi nga, ginang-gina na siya. Pero iba yung bukit niya ha. Di na niya naman ituwid yung likod niya. Tapos nagkaroon pa ng mga butlig-butlig sa pesang. And sa katawan niya. Very imang ang peg niya, ganun. Yung sa kampanerang kuba daw. Syempre, wait namin siya ipapa-hospitality kasi Carmi Martin naman niya yun eh. Parang karma daw, ganun. Tsaka di naman siya ganun kaganda para ipag-hospital na, na Taj Mahal ang Joya. Alam nyo, iba talaga, like parang, siguro naboktan sila, kaya ganyan siya mag-talk sa ateret niya. Kasi di ba may mga pasaway kasi tayo ng mga kapatid, parang mas inuuna yung friends, shoutout sa, ako nga eh, ako na naman, naku Jane! Nasabi ko sa shopatembang ko na, ay nako, pag nagkabukit ka, sino ang karaming mga fam mo, diba? Kaya sabi ko, sakto lang nagala, minsan, ganun. Pero wag naman yung grabe naman, parang forever naman na nasa galaan. Kala mo talaga siya na yung magiging next na host ng biyahe ni Drew eh. So, dapat sakto lang, diba? Chill-chill lang, ganun. So, let's move on. Kaya, yun na nga, pinajong Hilario namin siya, or albularyo daw, na lang namin siya. So, pumunta sila sa Fairy Godmother. So, ayun na nga, nagpunta sila Ate Odessa kasama si Mudra at yung auntie kong alam kung saan nakatira ang Fairy Godmother. By the way, sinama din nila ako noon for moral support tsaka face card na rin. Yabang, namo Jane naman. Then pagpunta namin sa place, sumalubong sa amin yung magjusawang masyanda na nasa 50 to 60s na ata. Pagkakita pa lang ng, ng mga Fairy Godmother sa sisterette ko, sinabi na malala na yung kondisyon nito. Kaya naman pinapasok na agad. Grabe naman yung pag-talk na. Yung parang kunwari, reenactment. Parang, ang bukit. Sabi ng dalawang masyonda, paglabas. Malala na condition nito. Parang malalaf ako. Kasi grabe naman, angas naman. Kala mo talaga sila na yung grabing Fairy Godmother sa Guinness Book of World of Record. Guinness Book of World of Record. So let's move on. Sinabi niya na malala yung kondisyon nito, kaya naman ginosok na agad kami sa balloon nila at doon na siya in-exorcism of Emily Rose cosplay. Nag-cosplay na sila. Very creepy mima yung balloon nila kasi ang daming mga banto, santo. Yung mga parang sumasayaw tuwing 3 a.m. Uy, charot. Sinitapi pero magla-laugh. Tapos may mga bote pa ng mga gamot na may mga jahas sa loob. Di ba pampatigas ng ngiti pirate yun? Gogi, hindi. Ano yun? Yung ata yun ni Cobra. Charot. At ang eksena nila is parang iaalay nila yung ateret ko sa Illuminati.
Ganon ang peg. Kasi ang dami nakatirik na candelarium na surrounding eh. Tapos ayun na nga, may dalawang sumanib sa sisterette ko, as in sabay sila, 'di ba? Threesome daw. Threesomets. Yung isa lalaki matanda na super angry bird. Yung isa naman masyondang babae na malumani lang magsalita. So ayun, kinausap na ng fairy godmother yung lalaking masyonda na nagpa-fighting sila actually. Voka niya, bakit ka sumanib sa katawan ng batang ite? Habang minumura siya nung sumanib sa ate ko. Tapos ayun, na-nose na lang namin na yung lalaki pala na yun is dating customer ng mudra ko sa tindahan. So, na bumili ng almusal sa amin ha, tumawad siya sa mudra ko pero di siya pinagbigyan. Magkano lang naman kasing sopas doon? 5 piso lang, Diyos ko naman. Love ako dito talaga. Bakit kasi 5 pesos lang daw yung sopas, tinawaran pa. So, gumastos siya sa nyulam o siya yung nagnyulam? Baka siya talaga yung nagnyulam ah. Sabi niya, 5 piso lang naman, Diyos ko naman. Tapos papatawaran pa. Pero ayun, nagtanim ng galit yung lalaki sa mudra ko habang pinasyulam na niya. Pero hindi niya nakaya ang power ng mudra ko kasi yung mudra ko ay may pagkakareliyosa yun eh. Taga-dasal siya ng mga nategi na minana pa niya sa kanyang Grand Mariray. Grand Mariray ko. Kaya yung kinulam na lang niya isang sisterette ko. O, diba? Yes, ang galing, tain na. Sleep. At that time, katulong ng nanay ko sa tindahan, si ate kasi. After kausap ng fairy godmother yung lalaking sumanib sa sisterette ko, ay doon naman na siya kumalma. Nangako rin yung sumanib sa kanya na lubayan na niya yung sisterette ko at nanghingi na ng sorry yung mudra ko. Kung hindi man niya natawaran siya noon, over naman sa sorry si mother. Over naman sa sorry. Over naman sa apologies. So yun na nga. Pero ang twister dito, Mima ha. Yung isang sumanib sa kanya na masyondang babae, ay protection pala ng sisterette ko. Nagulat pa yung mudra ko kasi may binanggit nga yung Jalbolaryo na pangalan, Maria Cristina raw. Tapos ang apelyido namin, hindi naman nagpakilala nun yung mudra ko. Kaya akala niya, yung binabanggit niyang pangalan, ay pangalan ng sisterette ko. Kinurek pa nga niya, sabi ng mudra ko, Odessa po. O diba, parang Karen at Gina po lang Excel. Tapos ayun, sinabi niyang ng fairy godmother na yung Maria Cristina raw ay kinanununuan namin na nagsisilbing protection ng sister ko mula sa mga kulamstra. Nagparamdam lang to kasi nang hingi lang ito ng dasal kasi nga 'di ba taga-dasal sa syuta yung mudra ko. Kung hindi raw niya pinotektahan ni Maria Cristina ang sisterette ko, malamang matagal na raw itong tegiret. Parang tinulungan niya dun sa lalaking nagkulams na dahil hindi pinatawad ng 5 pisong sopas. Yung araw na yon binigyan ng albularyo ng mga halamang gamot, hindi Mary Jane ha, na may orasyon yung sister ko. And eventually, after a month, the miracle came. Gumaling na yung sisterette ko at bumalik na rin yung sigla niya. Nung tinanong siya kung magkakambak pa siya sa pagiging nyokpok, sabi niya hindi na raw. So may stop, look, lesson, and learn na rin siya doon. Yung mudra curls ko naman, sinasama na rin siya sa pagdadasal, yung spirited away ni Maria Cristina, lalo na tuwing araw ng syutay para matahimik na yung spirit niya. So itong story na to nag-convince sa akin na maniwala sa mga kulamstra since nasaksihan ko naman siya in my very own eyes with mascara. Over naman sa Get Ready With Me content. Nagpalakas din ang pananalig ko kay Lord. 'Di ba? Very Mary Magdalene tayo doon. Yun lang, Mima Sophie, tama na to. Yung kili-kili ko, bye na. This one is my favorite story din talaga. Yung na-read namin to. And yes, totoo talaga, may mga kulamstra. Ako naniniwala ako doon. And naniniwala ako sa mga Nyalbular, sa mga fairy godmothers. So, for me, kaya dapat talaga maging mabait tayo sa ibang buod. Na huwag tayo masyadong mabait. Pero sana naman, huwag naman masyadong daanin agad sa ganyan, 'di ba? People, mga tao lang tayo, nagkakamali tayo, nagiging maldita tayo, cosplay. Pero sana wag naman dumating sa ganun, 'di ba? Like over naman sa titigehi, 'di ba? Papauudin na yung tao. Wag naman. Over sa convincing. So anyway, I think this is the end of our episode. And ayun na nga, sobrang love talaga ako ng mga e-geaters. And sabi ko, sige mag-upload na agad ako. Dahil love nyo ako, love ko din kayo. Over naman sa pagmamahalan. Kala mo talaga sila na yung, love, yung putukan or usbahan. Charot.
Anyway, I think this is the last story. So, yun na yung pinaka-last story. Anyway, thank you so much sa mga igaters natin nagsusubaybay sa Notify Satellite. Please do follow, comment, and share sa iba't ibang mga platform. Favorite ko yung platforma. Anyway, I think hanggang dito na lang. I need to rest some more because of my trachea. Because of my trachea. So, yeah. That's all. Tama na kayo. Oh my God, yung kili-kili ko. So, bye! Love you! Sophie and ko, please, parang awan nyo na. Itag niyo ako pag bumayla kayo. Please, parang awan nyo. Gusto nyo talaga. Lumod ako sa harap nyo eh. Anyway, this is the end. Bye! Love you!